Ay, magandang umaga po mga kaibigan. Ay, magandang hapon pala mga kaibigan. Ako po ay nag-live lamang sandali para magbigay pasalamat sa Panginoon. Super thank you talaga. Diyos ko, Lord, ala, super thank you talaga kasi natigil po ang natigil po ang demolition ngayon dyan sa kilometer 22 West Service Road sa Muntinlupa sa Kupang. At salamat at nahabol ko yung petition namin for Rito Bamparo, Certiorari, Prohibition, tsaka Mandamos. So, yan ang nahabol, naisampa, tapos na ibigay sa nang makita ng sheriff ang petition, tumigil siya. So at least na-save ko mga 200 houses. Mahigit 200 houses yan. Yan lamang po ang mission ko sa buhay nito. Tumutulong po ako. Hindi na ako abogado pero I did all the dirty jobs. Tapos bahala may kasama ko abogado. So we filed it in time sa Supreme Court. At saka kanina nga lang na i-file eh. Pero kasi sa daming problema, pahabol-habol ng mga paserox, hanap pa ng pera kasi mga mahirap nga ang kliyente, naghanap pa, nagsusulisit, nag-ipon-ipon pa sila ng kanilang pera at para lamang pag matipon ang pera ay may babayad sa Supreme Court at may higit 10,000 o umabot pa 15,000 ang tinatawag ng mga si Xerox. Ang dami kasi in bank ang nangyari. So, one thing good in there is pag submit doon, ipinasa na kagad ng mga tao sa Supreme Court in 1 hour rush. May tatak rush. In bank rush. At Diyos ko, Lord, it's another one of the best achievements of another one bites the dust. Kaya pwede ko chung. Another one bites the dust. Chung. Another one bites the dust. Everyone ga. Another one bites the dust. Ay, magandang umaga. Enjoy ako na. At least, magandang umaga. No? Sir, dapat nang DPWH sa Pinas, padala ako sa Singapore para mag-aral kung saan mo standard ang flood control. O nga, no? Enjoy ako ng Dr. Engineer Toto Kausing. Kayo po ang pag-asa ng taong bayan. Gabayan po kayo, Panginoong Diyos. Salamat po. At pasalamat po tayo. Sabayan niyo po ako ng mga subscribers ko na nakikinig. Pasalamat tayo sa Panginoon at ang ginawa kong petition na pinirma ng aking kasamang abogado si Attorney Zachary Estacio ay nailagay na sa in-bank. Ibig sabihin in-bank, 15 justices ng Supreme Court na nagdesisyon. Tapos, at least, na-receive na ng kopya ng sheriff, ay tumigil ang sheriff sa pagpademolish. So, effectively, ang Panginoon ay naisalba ng Panginoon ng mahigit 200 bahay na sisirain. Salamat po. Yan po ang aking Ngayon, siguro, just to give you a lesson, mapakinggan nyo kung ano I'll tell you small things about the facts and then I'll tell you what we did. So, mabuhay tayo para sa lahat kung ano mga legal arguments na binitbit namin that was brought this case to this end. So, I am just hoping na magtapos-tapos ito in goodness for all parties. Hindi naman, we do not want to say na yung kalaban ay mawawalan din. Hindi, kundi it has to be a win for all parties. At least at least natigil ng demolition. At yung mga bata, umiiyak ang puso ko na marinig ko mga bata, 200 children are there in that enclave sa mga 200 houses. So, alam mo ng mga bata, kindergarten school up to grade 6, katabi sila na school nag-aaral, Kupang Elementary School Annex sa Muntinlupa. So, with that, we have really to save the children. Kaya nga,
Kaya ang sa kantang ito, itong one of the songs that I like best, ito, I believe the children are a future. It's the male and let them lead the way. All the beauty they possess inside. Give me the strength of pride to make it easier. Let the children laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least that I believe no matter what they take from me, they can't take away my dignity because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. Yan. I dedicate the song that I sing a cappella to the children, 200 children of tawag dito, Immaculate Conception Compound sa Acero Compound. Magkatabi-tabi lang sila at katabi sila nung tinatawag na one of the best enclave, no, subdivisions or condominiums in town, yung Asian Enclaves subdivision. At nakita ko po ang purpose, yung may-ari po kasi ng lupa ko, no, ay nakatira doon sa Asian Enclaves. So, nakatira doon, siya po ay si Mr. Ricardo Cheng. Ang may-ari po siya ng Ayala Integrated Steel Integrated Manufacturing Corporation Incorporated, na gusto niya paalisin, siguro gagawa sa panibagong Asian Enclaves na katabi. Katabi na talaga ng Asian Enclaves. So, yan nakapatunayan ko po, ilang beses po ako nagdasal na yung unang schedule ng demolition, I believe this is my testimony na ibasasabi ko sa inyo na may Diyos talaga, may Allah. So why? Kasi 26 po ang unang schedule ng demolition. So nung 26 ang schedule ng demolition, ay nagdasal lang kami, Brad Junior Plaga, let's be friends. Nagdasal na lang kami. Nagdasal ako nagdasal ako sa Diyos na sana magkaroon ng ulan. Naku, palabas ng bulletin po ang Pag-asa. At that compelled the Supreme Court, the Office of the President, to suspend all work and classes. At dahil doon, hindi nakagalaw ang sheriff. So hindi natuloy ang tawag nito yung demolition supposedly scheduled for 26 August. So we proceeded with it. And then I wrote the best as I can. Siguro kung okay lang, may basa ko dito. Ang basahin ko mamaya yung ginawa ko na petition. Siguro I could convince you it is one of the best pleadings, the best brief that I have written so far for the Supreme Court. So, sabi naman ni Brad Junior Plaga, sa brother ko sa Calcotan, sa best friend ko sa high school, the spirit of RA 7279, the law's intent is to balance social justice for the poor and property rights of landowners. You said it right. I said it correctly. You said it precisely, Brad Junior. Renel Gaspi, salamat attorney sa tulong nyo. Di namin kayo makalimutan at lalaban tayo hanggang dulo. O mga natulungan ko dyan at saka iba pang nakarinig sa akin ng mga maralita, inaanunsyo ko na, magsisimula na po ako ng organization na tinatawag na Bahay at Jury. Bahay, para ang pangarap ko na ipunin ang lahat ng mga tao. Si Sarugan, maayong hapon si Imogida, nga makakapagtipon tayo. At ang pangarap ko ay mabigyan ng yung mga bahay sa mga maralitang Tagalungsod, mabigyan na natirahan kagaya sa Hong Kong na mid-rise B condominium. Lahat po nakikita ko, puro condominium. So that's the best solution kasi masikip ng lupa. So kailangan doon na lahat sila titira. Tapos ang scheme ko naman ay hindi na po yung mas maganda pang scheme na ipatayo yung gobyerno at
libre, kuha na sila, titira na lang sila doon na may kontrata na titira kung sinong alis. Basta may lahat ng kondisyon, very strict para malinis ang condominium. Tapos, ang jury naman, kailangan natin sa katarungan. Kasi ang system of justice sa Amerika, yun yung model na susundin ko kung saan sa lahat ng mga labanan sa kaso sa korte ay yung tao na pinili sa isang syudad na siyang magde-decide iba unanimous kung acquitted or guilty ang isang akusado para hindi na mailalagay sa kamay ng judge, isang judge na madali po silang takutin, madali po silang bayaran ng mga taong bumibili ng katarungan. Yan mga the buyers of justice ang tawag ko dyan. So Brad Judar, kita mo na kung gaano kagaling ang ano mo, yung Alcotan Brads mo. At this is another win. The last so far, the last up to today. Sa Antonio Almonte, napakabuti ng inyong tulong sa Muntinlupa na ididemolis na sana na hindi natuloy dahil sa ginawa ninyong pigilan ang naayon sa batas. Ngayon, ilalatag ko po yung argumento, ilalatag ko muna ang facts, tapos pakita ko yung argumento, tapos kung may kapwa, mga abogado na karinig sa akin, at least gagamitin din nila sa ibang mga maralita na kanilang matutulungan. Let us help all the people. Naawa lang ako sa mga satundo, yung mga giniba doon. Those things should have not have happened. Tapos si Felianyo, maraming salamat. Si Brad Junar, ulit, no? Si Renato Beha at Tony Tuto. Dapat mga Japan contractor ibigay sa kanila ang kontrata. O nga, dapat nga mga Korean or Japan, magagaling sila gumawa. So, Oliver Cedillo, ito po ang facts of the case. Ang facts of the case po natin ay noong 2015, yung mga taong ito na nakatira doon, ando na sila doon. Earlier than 2000, year 2000, nandun na sila. Ang pagkatira nila doon po ay sila po ay pinatira ng isang nagngangalang Landrito, si Joaquin Landrito. Ay, magandang hapon, no? Daddy Bert. Nabasa mo na ba? Paki-discuss ng ng ginawa ko. So, nung tumira sila doon, sa bisa ng mga Landrito family, kasi ang Landrito family po, na nakabili talaga sa Friar land po kasi yan. So, nabili ng mga Landrito, ni Joaquin Landrito, yung Friar land mula sa gobyerno natin. At nung nabili nila, ay pinaupa nila doon sa mga taong nakatira ngayon. At namatay na lang ito si Joaquin Landrito, 1913 pa nila nabili ang lupa. That is 2.4 hectares. So, diyan sila nakatira. So, if you notice, ang nangyari, hindi nila alam, and I do not know either hanggang ngayon, kung paano napunta sa Ayala Integrated Steel Corporation ang titulo ng lupa. Hanggang ngayon, promise you, hindi ko alam. So, ngayon, ang ginamit ko lang argumento ng kung paano gagawin. So, anyway, time went by. 2015, nakatanggap sila ng demolition order. Pero 2015 pa yon. So, but then, luckily for them, ay hindi natuloy yung demolition kasi nagkaroon pang issue yung nagkumakaso dyan. Kasi yung may kumaso yung Ayala Integrated Steel Manufacturing Corporation na dating kumuha ng pag-ari kuno ng lupa niyan mula sa Domingo Realty. According to them, they were the owners and they want to drive away these people. The case was only filed against one person. Three persons, si Mr. Antonio Acero, na siyang may industry doon, Hollow Block Factory. Tapos mayroon laban kay isang may pangalan, Chinese. Tapos isang pangalan si Pablo Victorio, yun ang kinasuhan. But then, sila lang nagkaso-kaso, hindi kasama sa kaso mga nakatira doon. That's the point na I raised. Hindi po sila sinama sa kaso and yet i-demolish mo sila. Tapos, noong 2015 na yun, marami na sila doon. Ang sheriff, alam na ng sheriff na maraming tao doon. So, ang problema sa sheriff, one of the points that I raised, bakit hindi ni-report ng sheriff sa korte na hundreds, 200 houses na pala nandun?
maliban sa mga naglalaban-laban sa korte, may 200 houses na doon. So with that, natigil naman yun kasi yung kalaban nila dong isa nagka-issue pa sa ano ba talaga boundary, nawawala yung muhon. Kaya dahil sa nawala muhon, hindi natuloy. So nag-survey ulit hanggat sa nagiging final, ito naging 2015, naging 2018 na, 2019, hanggang 2023, nagpalabas ulit ng bagong order ang RTC Pasay Branch 115. Pasay Court yun tandaan nyo, pero ang lupa, nasa Muntinlupa. So, it went by hanggat sa ito, noong August 12, April pa lang, bago mag-April 30, ay winasak na nila isang ibang parte, yung sa Zero Compound. Tapos, may iba pa, nag-demolish din sila noong August 12. Ang problema nito sa kanilang Sheriff Bernard Ryan Arriola, kamag-anak pa naman kita kasi kadugo ko ang Arriola. Para kayong mga like a thief in the night. Kayo mga inakyat ninyo, naglumusob kayo, bawal po ang pag-demolish sa outside office hours. Sa batas po na Republic Act 7279, office hours lang po pwede ang demolition. At saka dapat may ID po lahat ng mga magdidemolish na mga tao. Yan ang kalagay dyan. And then, kailangan may relokasyon muna. At kung hindi maibigay relokasyon kagad-agad, magbibigay ng financial assistance sa mga taong ibiktima. At ang may obligasyon sa relokasyon ay yung local government unit, yung city or the province or the municipality of the place where the demolition is set to occur. Tapos, kung walang importante yan, kahit na may bigay pa na financial assistance, hindi pwede ma-inigate, hindi pwede ibaliwala yung relocation. So that's it. Yan ang tungkol sa batas. So ngayon, ito hindi mo ginawa, Sheriff. You have to be charged. Kasi kung kakasuhan ka, makukulong ka po hanggang 10 taon. 6 na taon. Hanggang 6 na taon, pwede kang ikulong. Pati yung mga demolition team mo, isama namin sa kaso. Makukulong kayo 6 na taon. Although nag-successful kayo, nagiba yung iba doon sa Zero Compound, but then you can never escape the long hand of the law or the long arm of the law. Kaya makakasuhan kayo. Yan ang the beauty of the law naman. You are a violator. Ipipresent sa yung batas, itong batas. Ngayon kung tutuloy mo pa rin gawin mo, di kakasuhan ka na lang. At be prepared for the day. When the day of reckoning comes, mabibilanggo ka. Parang ganun po nangyari. So anyway, nangyari, dumating na pong ang mga abogado na tumulong ang unang mga abogado tumulong sa ICC naman ng grupo kasi sila. May ICC compound, may Zero compound, may kung ano may Agbo compound. So sa grupo po ng ICC compound ay may mga tumulong sa kanila. I forget the name, the lawyer. Kaya lang lawyer tumulong sa kanila, 90 years old na ata. Hindi na makabangon. Nagpapirma lang sa kanila na bedridden na nga yung lawyer. Tapos dinidikta lang pleading. Tapos nung nabasa ko yung decision ng RTC Pasay, ay hindi daw nila tinanggap ang kanilang hingi na isama sila sa kaso para makita ng korte ang kalagayan ng mga tao na may mga bahay doon. Hindi tinanggap. Ang katwiran ng korte, hindi maayos pagkasulat. Paano ba naman mag-ayos masulat ang isang abogado na 90 years old na? So, at least buhay pa siya ngayon. At least matutuwa siya siguro. Nung tinulungan na namin ngayon lang kami tumulong, pumasok. Nung na-vlog namin sa kanilang grupo sa Zero Compound, lumapit sa amin tulong humingi tulong yung mga kabilang compound. Kaya ito na ngayon. So ngayon, ang argumento namin diyan ganito. Number 1, argument. Ang korte na nag-decision na mag-utos ng demolition ay Pasay. Ang RTC Pasay ay walang jurisdiction kung pag-usapan natin ay mga lupa. At ang pinag-usapan sa lupa ay ang titulo, pagmamay-ari, at ang pinag-usapan kung sino may karapatan hahawak, at ang mga interest sa lupa. So, it is succinct in the rules of court na kung gano'n mangyari, ang teritoryo niyan ay dapat sa RTC Muntinlupa sinampa. Dapat RTC Muntinlupa ang magpalabas ng ng demolition order, not the Pasay City Court. Next, number 2, na
argumento namin na ginawa, ang tawag dyan ay, unang-una, may malaman yung mayroong tinatawag kasi na dalawang klaseng action o case. Ang real action na case at ang personal action na case. Anong pagkakaiba sa dalawa niyan? Yung personal action na case ay yung mga kaso na sinampa na ang kalaban mo, yun lang ang sasagot at wala kayong pakialam yung iba. So, kalaban mo lang. Yun lang ang magsasagot sa gusto mo mangyari sa kaso mo. Ngayon, may real action na case na ang hindi lang ang kalaban mo ang obligado na gumalang sa desisyon, kundi the rest of the world. Ngayon, may tinatawag naman na the rest of the world, you and the rest of the world. So, ibig sabihin, if we talk about the property, and that involves ownership. And if you are declaring yourself as the owner, I am the owner. Tapos sa ganun, pag sinabi yung declare you are the owner, you are wanting that everybody else in the world would respect your right as the owner of that particular lot. Yun ang tinatawag na real action. So ngayon, minsan may kombinasyon real action at saka personal action, kasi on the other hand, you are claiming your right against the whole world, tapos may right ka pa rin against individuals who also claims rights against the whole world. So in this case, yung may-ari, nagkiklaim na may-ari, kalaban mo. So that is now quasi, ibig sabihin mistizo, quasi real action. So in that case, pag real action, nakalagay po yan, dapat kung saang territorial na ang pangyari, ang susunod, kung saang korte ang may sakop sa jurisdiction o territorial jurisdiction ng lupa niyan, yun na may hawak. So with this case, again, Muntinlupa Court lamang na RTC ang pwede maghawak ng kaso. That's number 2 argument. Number 3 argument namin na sinabi namin, the decision was issued is in finality in 1982. Tapos yung the other else ay hindi naman sila, third party naman sila sa kaso, hindi, we have to follow Article 1144 of the Civil Code of the Philippines that says that you can only claim your right from the judgment only in 10 years from the date of the finality of the judgment. Mahigit na. 1992, wala na. Ano na ngayon, 2025. So ngayon, kahit sabihin natin na nagkaso-kaso pa, dumating pa sa Supreme Court 2007, 2008, plus 10, 2018, tapos na. So ngayon, ibig sabihin po, 10 years na po nakalipas, ang tawag namin yan, prescribed na. Kung prescribed, hindi mo na pwede maipatupad ang decision sa korte. Okay? So we educated that all decisions in the court, except for criminal cases, sa civil cases, all decisions can only be enforced in 10 years. Okay? So ngayon, nagkaroon na nga kung minsan may mga tinatawag na mga complications along the way. But then, since third party sila, ay hindi dapat sila maapektado. So the next argument naman namin ay they are builders in good faith. So ano ibig sabihin ng builders in good faith? Kapag ikaw ay walang alam, akala mo ikaw ang may-ari o akala mo yung inupahan mo ay siya may-ari, ay good faith ka, inosente ka. Nagpatayo ka ng building, pinayagan ka ng tao na inakala mo na may-ari, pinagpatayo ka, so builder in good faith ka. So lahat naman doon sila ay builder in good faith kasi matagal na silang nakapagtayo ng bahay. Actually, paano ko napatunayan na since 1990s nandun na sila? Although, ang napatunayan ko lang ay since 2024, April 28, 2004. Ganun lang. April 8, 2004. Bakit? Anong ginamit ko? Dito na pumasok ang galing ko sa internet. Ginamit ko po ang Google Earth. Sa shots ng Google Earth, sa satellite, noong April 28, 2004, ay picture, ando na mga bahay, puno na. Punong-puno na. Tapos kinuha ko mga shots 2004, 2005, hanggang 2025. Sa 2025 naman, March 30, 2025, ay kompleto pa mga bahay, pati yung mga hindi pa na-demolish, nandun pa. Sa shots ng Google shot, satellite shot yan. Tapos, yung April 30 na shot, 2025, ay wala na yung iba.
natanggal na. So ibig sabihin, by presenting to the Supreme Court the copies of the Google Sheets, na-prove ko na matagal na sila, na-prove ko na sila po ay innocente or builders in good faith. So kung builders in good faith ka, you are protected against, you are protected to your right. So ano mangyayari? Sinasabi ng batas sa Article 448 ng Civil Code of the Philippines, ganito, pag ganun sa sitwasyon, napatunayan, builder in good faith or innocente ang nagpatayo ng building, at hindi niya alam na mali pala siya, ay ganito, alamin kung alin ang mas malaki ang halaga. Yung bahay na tinayo o building na tinayo o yung lupa. Sa pagkakataon kung mas mataas ang halaga ng lupa, ang mangyari ay ang may-ari ng lupa ang magdidikta, sasabihin niya sa may-ari ng building, kailangan magbayad ka sa akin upa. Pwede rin o kailangan bilhin mong lupa ko. Ganun po kung mas malaki ang halaga ng lupa. Kung mas malaki naman ang halaga ng, sabihin naman ng may-ari ng bahay, bilhin ko ng lupa mo. O di kaya, uupa ako sa lupa mo. So ganun po yun. Yan po pagkakaiba. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng idimulis ang mga bahay na inosente na pinatayo. So that's it. Ano pa bang ibang argumento namin? So, last ang argument ko doon ay kasalanan ng sheriff. Bakit? Hindi niya ni-report sa korte na marami na pala, 100, 200 na bahay na pala. Dapat ni-report niya sa korte para ang korte ipapatawag niya ang isa-isa ang lahat ng mga bahay doon. Talamin ng korte, bakit kayo nandyan? Bakit kayo nandyan? Bakit kayo nandyan? At magdedesisyon ngayon ng korte base sa mga detalye na makukuha. Sana makukuha sana. So it is not enough. Ang argumento ko naman, it is not enough for your sheriffs to assume na dahil dependent sila, they are acting under the defendants. No, you cannot do that. They are protected by Section 1, Article 3 of the Constitution that says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Kaya kailangan, pagbigyan mo na sila ng lahat ng karapatan o pagkakataon na magpaliwanag, bakit hindi sila dapat i-demolish? O number one, sagot lang, hindi naman kami kasama sa partido, hindi nyo kami kinasuhan eh. So why shall we be bound by the decision when we are not a party to begin with? Ganun po yun. So at least, naikwento ko na sa inyo, pasalamat tayo, mahal na Panginoon, at natigil na rin ang demolition. I hope so, na parang maiyak-iyak ako, makita ko yung mga bata na umiiyak. At least kayo, ngayon mga totoy, mga kindergarten school children dyan, at saka mga elementary school children, sige mag-aral kayo, may examination pa naman kayo. Si Teacher Nemi Domingo, ikaw na bahala dyan magpasimuno sa mga students, mga pupils natin dyan. I want them to grow in the manners as dictated by God, because children are the creatures who are the most loved by God. At in addition to that, sa prinsipyo ng batas, even if it is not written in the law, the country, the state, the Philippine state has that duty or obligation to take care of the children. Ang tawag dyan sa doktrina na yan, doctrine of parens patria. After all, if there are no more mothers or fathers, then the real father or mother of all the children is the state of the Philippines or Republic of the Philippines. Ganun po, at magandang salamat po. At maraming salamat sa Panginoon, kay Allah, sa lahat-lahat na nagtumulong sa pagdasal para maabot itong sistema ito. At least, kasunod nito ay mag-uusap-usap na lang kami kung paano diskarte. At least wala nang masasaktan. Salamat naman, Mayor Rufino Biason. Forgive us for criticizing you. But we do believe that you have no right to file a libel case against me or whoever else, kasi nagkikriticize lamang kami sa nakita namin mukhang kulang action ni Mayor. But this time, I have to give profound thanks to Mayor Rufino Biason. You acted really as a father of Muntinlupa City. At salamat, maraming salamat. At yan po ipinakita mo. Tapos kay Barangay Kapitan,
Barangay Captain Juby ba yun? Juby Constantino. Maraming salamat po sa tulong mo. At saka mga taga Urban House dyan, Urban Poor Office, UPAW. UPAW ako ha. Ang hinihiling ko po sa inyo, i-observe niyo po yung tama na pag-apply ng batas ng Section 28 ng Udhalo. Kasi sa Section 28, you have to find them relocation. Yung mayor, hindi mo pwede sabihin na wala kang lupa. The city can always expropriate. You can always exercise the delegated by Congress, that power we call as that power of eminent domain. At mag-expropriate ka, kumuha ka ng lupa dyan with just compensation. Bayaran mo may-ari ng lupa. At kagaya sa Maynila, nagpatayo si Isko ng Binondominium, nagpatayo ng Tondominium. Magpatayo lang kayo ng high-rise dyan. Medium-rise building, condominium. Kasi alam ko, medyo mahal din ang lupa. Para naman, kung mapatayo nyo, Mayor, hindi rin malulugi yung city. Bakit po? Kasi ibebenta nyo sa kanila mura. At on a monthly basis, kaya nilang bayaran yan. So, you have to build or you have to design mid-rise condominiums na kaya nila sa bulsa nila. Ganun lamang po. After all, kung may engineering tatayo dyan, huwag lang po siguro private kasi it should be a project that is not for profit. Para kung hindi for profit, ay ako na lang kung anong presyo, yun na ang babayaran. So, ang mangyari dyan, you can always negotiate a loan package with NHA, National Housing Authority, or with the CFC, Socialized Housing Finance Corporation, para to finance the building that would be erected and to be given to the people. Tapos, through the mechanism of real estate mortgage, which is expert naman ako dyan, mag-packaging ng tinatawag na community mortgage program, ay walang problema. Madali yung tulungan. Magkatulungan tayo dito. Tapos kaya nga, I will apply all my knowledge. I have to form an advocacy group na magiging party list pa rin ito, yung bahay at jury. So, ganun ang aking panata. Okay? Maraming salamat po sa lahat. Magandang hapon. Si Regine Ford, Relly Gaspi, at sabi ng kapitan at mayor din na daw kailangan demolition gamit ang court pag nag-order. Okay? Antonio Almonte, napakagaling ng mga kaalaman ninyo, Toto Tirador, na karapat-dapat kayo sa bilang sa Senado. Sana'y mawala na ang magic na nagaganap sa Comelec. So, Relly Gaspi Attorney, sabi ni Mayor, wala pa daw court sa Muntinlupa. Nung nag-file na yon, kaya sa pasya nagkaroon ng rider at decision. Nabasa ko pong decision, wala pong sinabing gano'n. Okay, so ang kaisipan lang yan, Relly Gaspi, dapat nyo sila educate. Sa decision, kung wala pang court sa Muntinlupa noon, ay pwede hanggang ownership lang sila. Pero pagdating sa demolition, it's another matter. Ganun po. At saka ang decision po ng korte sa Pasay ay walang utos na demolition. Wala. Kaya hindi nila pwede ipatupad. Hanggang ang utos lang na mag-desisyon lang sila kung sino may-ari. Ganun hanggang doon lang. Kaya yan po positioning namin. And I'm confident we will win this case. Ganun lang ako kasimple. Edgar Nasyon, Dr. Toto. After all, they can always the Pasay City Court, sila Bindan, magpalabas ang order ang Pasay City Court to return the case to the Supreme Court and let the Supreme Court assign to where the case should belong. Kasi kung saan lupa sa Muntinlupa, ipasa ng Supreme Court yan sa RTC ng Muntinlupa. And the Supreme Court has that residual power o yung mga nakatagong power, mga peripheral powers, mga shadow powers na pwede nilang gamitin ang kapangyarihan ng Supreme Court na mag-assign ng korte na maghahawak ng kaso yan. So, ibig sabihin, with that, pwede kami mag-file kami ng motion sa korte sa Supreme Court na ibato na lang sa Muntinlupa Court ang kaso, huwag na sa Pasay. Para doon na Muntinlupa Court na magpatuloy. Okay? Salamat po sa sinabi mo, Relly Gaspi, Arnel Gaspi. Salamat at binigyan mo ko ng ideya na gano'n. Walski Rafalio, salamat po, Attorney Kausing. Steve,
sobra ang project over sa capacity sa implementing at monitoring office. Ganon. Robbie, stay safe. Magandang hapon po, Pastor. So Arnel, talagang ah, tulong-tulong tayo, attorney, na manalo yung mga itatayo nyo na nyo, sir. Maraming matutulungan, lalo na kami, mga maralita. O sige, Oliver Sidillo, magandang hapon. Si Renato Biha, attorney, dapat nga mga... Okay, so tayong lahat, mampilyan nyo. Tayong lahat, mga taga-ICC, taga-Asiro, mag-usap tayo kung paano kayo matulungan, kung paano diskarte. Maybe, we have to organize. Wala, mapipilitan ako nito mag-organize ng party list ng bahay at jury. Yan ang pinakakailanganin ng tao sa Pilipinas. Maraming salamat po. At to you, again, I say, good afternoon. Mga lahat ng Alcotans, malapit na rin anniversary natin. So, happy anniversary. Yung mga taga Mindanao State University na mga mga alumna at lapit po September 1 po ang anniversary ng Mindanao State University, the university, the alma mater that we love. Okay, so ang pamangking ko na si Ann Kausing Tugas ay diyan sa Mindanao State University, General Santos City. So mag-umpisa siya ng first year. So Antonio Almonte, marami pong salamat sa mabuti ninyong katulong sa mga Muntinlupa residents. Mabuhay kayo. Salamat po, Antonio Almonte. Hanggang niya lang po. Maraming salamat po. At huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe at ipaka-share nyo hanggang sa maabot nitong para naman iyan lamang ang aming inspirasyon, ang aking inspirasyon na gumagawa ng content na kaganito. Maraming salamat po. At pakihikayat nyo sa iba para marami tayo sa komunidad natin. Pag dumami tayo, mukhang mas maganda ang laban ng Pilipinas.